Good morning, good afternoon, or good evening, and welcome to Can Thoughts. Wala nang intro dahil masama ang loob ko ngayon. Mula nung tinigil kong manood ng mga basurang content creator, yan sila Wamos, yung mga Rendon Labador, pinilit kong manood ng mga vlogs or mga podcast na may kapupulutan naman ako ng sustansya. Isa nga tong si Charlie Kirk, pinapanood ko yan ng mga ilang taon na, simula nung tinigil ko yung mga basurang content creators or yung mga vlogs ng mga walang kwentang tao. Kasi wala naman akong magagawa eh. Kung nabubuwisit ako sa kanila, sa mga content nila, ba't ko bubuwisitin yung sarili ko? Hindi ko makokontrol yung content nila eh. Sarili ko lang makokontrol ko. So tinigil ko. Less buwisit. Ito ngayon, isa sa mga pinapanood ko si Charlie Kirk, sila Peterson, sila, kalimutan ko isang Israeli pero nasa US siya. Ngayon to si Charlie, isa siyang conservative and isa siyang Christian na isa akong kinahangaan kasi he is proud, tsaka wala siyang takot na proclaim na Jesus is Lord, kasi maraming nahihiya na magsalita about Jesus kasi sabihin nila corny, tatakot silang ma-persecute, ma-kontra, kasi wala naman talaga sa ating nakakakilala. Kilala natin si Jesus pero anong alam natin? Hanggang dun lang. Wala tayong in-depth. Kaya pagka binatikos tayo, ako as a Catholic or Christian, pag binatikos tayo, ano yung sasagot ko? Hindi ko alam yung isasagot ko minsan kasi hindi ko alam yung in-depth na kung nung content ng Bible o yung buhay ni Christ. Siya, kinutuhan niya yung Bible, kinutuhan niya yung American Constitution, kinukutuhan niya yung mga liburong essential para sa growth niya, para sa kanyang intellect, saka sa kanyang personal na sa pagkatao niya. Dinidebate niya yung mga college students, politicians, professors, at mga iba-iba pang mga professionals. Wala siyang ibang ginawa kundi sabihin lang yung katotohanan. Totoo lang, kung ano yung totoo. Nagre-research siya kung ano yung facts. Yun ang sasabihin niya. Kaya ang katotohanan talaga mahirap baliin eh. Katulad yung mga pinaglalaban ngayon ng mga LGBTQ+, tangina ilang plus yan, 1 million, 2 million, infinity. Isa lang naman talagang ang punot dulo nung kung bakit siya pinatay. Dahil galit yung taong yun, maraming galit sa kanya, hindi ko alam kung bakit, no? Imbis na mamulat yung mga mata nila at accept yung fact, yung truth, galit. At eto nga, may isang siraulo, pinatay siya, binaril habang nagsasalita siya, sumasagot siya sa sarili niyang event. Ano nangyari sa mundo? King ina, demonyong demonyo, di ba si Satanas, pag narinig niya yung pangalan ni Jesus he's trembling, ayaw niya marinig yung katotohanan. Ganun na yung tao ngayon eh, demonyong demonyo na. King ina na itong bumaril na to eh. Ako marami rin akong kademonyuhan sa
sa buhay ko, pero para patahin mo yung isang tao na nagsasabi lang ng truth, ng facts. Kasi hindi siya nagsasabi ng kung ano-ano lang na meron siyang mga statistics, meron siyang data. At ganun. Hindi na pwedeng magsalita ngayon. Ito nakakatakot ngayon. Maraming bobo kasi sa atin ngayon mga Pilipino eh. Maski may pinag-aralan, bobo. No? Baka gayahin na pag nagsasalita ka ng katotohanan, napakadali lang ng buhay, mamanaksak na lang, mamaril. Katulad yung mga LGBTQ na, saan ba nakuha ng mga putang inang trans sa Pilipinas yung tatawagin silang she, tatawagin silang ma'am. Puking ina, yung mukha mo, mukha kang demonyong lalaki, mukha kang kalabaw. Kinang ina mo. Wala akong problema sa mga bakla na kinalaksyan ko na yan, may girl, boy, bakla, tomboy. Kaya natural sa akin may babae, may lalaki, at may bakla, at may tomboy. Kaya wala akong sa LGBTQ, wala akong problema sa LG. Sa lesbian, wala akong problema sa gay. B, wala rin akong problema dyan. Bisexual, silahis. Sila yung mga taong lalaki ako pero nagkakagusto ako sa lalaki. Tapos na, yun lang. Babae ako pero trip ko rin babae. Wala na silang kaletsihan na tawagin nyo akong ma'am, tawagin nyo akong sir. Kahit ipaputol mo yung putang inang burat mo, pinanganak kang lalaki, mamamatay kang lalaki. Pero hindi naman bakla yung yung bumaril sa kanya, pero naiinis ako kasi yun yung mostly na debate na pinapanood ko kay Charlie, pati yung kasi yung American politics hindi ko naman talaga maintindihan yan. Yung iba ini-skip ko lang, bahala na sila doon. Nakakalungkot lang at nakakabwisit at nakakatakot, no? Kaya yung mga bobong Pilipino, huwag kayo masyadong fan ng mga politiko. Putang ina, kung halimbawa galit kayo sa isang politiko dahil magnanakaw siya, or gusto nyo yung isang politiko pero nalaman nyo magnanakaw siya, gusto nyo pa rin? Ayoko maging political tong episode na to, at kahit kailan ayoko maging political, pero nakaugat doon ayoko rin maging religious. Hindi naman ako banal na tao, wala akong masyadong alam sa Biblia. Although lumaki ako at nag-aral sa isang Catholic school, hindi ako ganun kalalim. Hindi ko alam yung mga verses na yan. Basta yung mga natutunan ko, nalaman ko, pinipilit kong isabuhay na lang. Well, nakaka-frustrate lang kasi marami ring mga taong patay na si Charlie, lalo na sa mga US, kasi hindi naman masyadong kilala ng Pilipino nakakainis, nakakagigil. Kaya nilalabas ko dito. Therapy ko tong podcast kong to Wala naman ako mapagsasabihan pag sinabing kinuwento ko to sa ibang tao. Sino ba yan? Pakailam namin dyan. No, di ba? At least dito may kausap ako, mikropono. Ay nako, yun lang. At sana balang araw at sana hindi balang araw, sa lalong madaling panahon, lumabas yung maraming Charlie Kirk sa mundo, hindi lang sa Amerika. Kasi masyado tayo naglo-look up sa Amerika
Mga lalo ng mga Pilipino. Fucking assholes. Sana nga maraming lumabas na parang si Charlie na hindi takot magbulalas ng katotohanan, ng salita ng Diyos. Paglaban yung katotohanan. Sana may mga Pilipino rin gano'n, mag-content na lang kayo ng mga hindi yung prank na nakaka-visit na. Putang ina, minsan yung mga prank nyo perwisyo na eh. Biri mo, putang ina, nakapormang-porma ka, babasain nyo. Puputikan nyo, kinukupal yung mukha. Nakakatawa yun. Tangina nyo. Sana mabura kayo lang sa Facebook or sa Tas gusto nyo kung maghanap kayo ng matinong trabaho. Hindi yung aasa kayo sa YouTube or sa Facebook or sa kung anumang platform na gusto nyong ma-monetize kayo. Ito ginagawa ko to lang. May trabaho ako, mga putang ina nyo ha. Mga dyan, naririnig kong bumubulong-bulong. Kahit papaano, bumubuhay ako ng pamilya. Hindi ako umaasa sa iba. Papaaral ako ng 2 college. Piece of motherfuckers. Di na lang kayo maghanap ng matinong trabaho kasi namumirwisyo kayo para for the views. Yeah, there's really something wrong with our world today. Nandito na tayo sa last days ng ina nyo. Yan yung pag-uugali nyo. Ang gulo-gulo na ng tingnan nyo yung mga gobyerno sa Nepal, sa Indonesia, nangyayari sa Pilipinas. Ayaw pa ba nating kilalanin si Jesus? Alam ko may Biblia kayo dyan. Grab it. Basahin nyo yan maski isang verse o isang page sa isang gabi or sa isang araw. Yun lang. Baka may bumubulong ikaw nga, nagbabasa ako, hayop ka. Maski isang verse o isang o isang tag dito, hindi man chapter. Tama, isang verse. Anyway, malamig na yung tiya ko. Medyo gumaang na yung pakiramdam ko sa bumaril kay Charlie. Patawarin ka ng Diyos, sana wala nang gumaya sa'yo. Ang gulo na ng mundo natin. Sana yung mga nakikinig, make peace. Kung meron kayong taong ibang opinion sa inyo, well, it's either huwag niyong pakinggan or pakinggan nyo pero tignan nyo kung ano yung point of view nila. Maaring tama siya, maaring tama ka. Pwede mong idebate yung sayo, pero wag tayo magre-resort sa sa ganyan, sa violence. Kaya nga meron tayong pag-uusap para ma-resolve dyan Ngayon, kung hindi talaga kayo magkaintindihan, part ways. Ganun din sa mag-asawa, hindi kayo magkaintindihan, part ways. Kaysa magkasakitan kayo, what's the point? Maaring tama yung isa, maaring mali siya, or vice versa, maaring tama ka or maaring mali ka. Pero hindi pwedeng pareho kayong tama. Di ba? Pwede ba yon? Magkasalungat kayo ng tapos para kayong tama. Pwedeng pareho kayong mali. Yun. Wala lang. Wala na akong masabi at naibulalas ko na yung sama ng loob ko. Sana gumanda-ganda naman yung mundo natin para sa mga anak-anak natin. Well, ganun talaga ang buhay. Kung marami man akong murang nasasabi at marami akong nababad trip din, pasensya na. Siguro panahon na rin para baguhin ko yung mga sinasabi ko dito at
encourage ko rin kayo na alam niyo yun, mundo natin it's really fucked up. We really need God now. Kung ano man religion mo, gamitin mo yan para maging better person ka. Pero as a Christian, as a believer of Christ myself, I recommend sabay-sabay natin kilalanin si Jesus Christ. Magsimba tayo. Basa tayo ng Biblia. Piliin natin mga kaibigan nating may essence. Hindi yung puro kagaguhan. Okay din yung may gago kang tropa, pero pagdating sa mga seryosong bagay, meron din siyang may share na alam mo yun, na karunungan. Kasi boring naman pag puro seryoso lang usapan. Anyway, inumin ko na yung tsa ko. Canned Thoughts out. PS. Patayin nyo man o patahimikin nyo man yung mga nagsasabi ng katotohanan. Yung katotohanan ay mananatili pa rin katotohanan. Fuckers.